Hello Aquarius, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, keep the door open. Okay? Kasi, maaari na ang iba sa inyo dito siguro yung sarili ninyo have been closed off, no? For the longest time siguro, naging sarado yung puso ng iba sa inyo, naging sarado ang sarili ninyo para sa pag-ibig or para sa parang bagong taong mamahalin. Maaring hindi kayo, alam mo yun, hindi kayo naging willing to be in a new relationship, no, recently. Kaya parang sasabihan kayo rito na keep the door open kasi you never know kung sino yung ipapadala sa iyo na bago, 'di ba, ng universe na po pwedeng ito nang magpapangiti sa iyo, ito yung taong mag-i-inspire sa yung muli, magpapasaya sa iyo, yung gano'n. Kaya maging bukas ka lang. We have difficulties, jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. 'Di ba? Baka kasi ang iba sa inyo rito, no? Baka seloso, selosa, 'di ba? At maaari no na yung pagiging seloso at selosa ng iba sa inyo could be, 'di ba? Yun yung that's what is going to be standing in between you and your person's happiness in a relationship. Baka imbes na magiging masaya kayo, mas magkakaintindihan kayo, baka mas lalo kayong magsisimula ng away, magsisimula ng gulo, magsisimula ng hindi pagkakaintindihan, magsisimula ng diskusyon dahil sa selos na ito. Lalo-lalo na kung wala namang dahilan, 'di ba? Lalo-lalo na kung ano lang 'yan, pagdududa lang, 'di ba? Kaya mas maganda na dapat maging bukas din kayo sa bawat isa na mapag-usapan, no? Kung kunyari ikaw ang merong nararamdamang pagseselos. So, mas magandang ma-discuss ninyo 'yan. Mas magandang mapag-usapan, ma-open up mo 'yan sa kanya para na aware siya, 'di ba? Para hindi siya gagawa ng kahit anuman na pupuwedeng ikaselos mo, 'di ba? Kasi lalong-lalo na kung gusto din naman niyan, 'di ba, na maging masaya kayo, na maging matahimik lang, peaceful lang yung relationship. So, gagawin niya 'yon. So, kaya maganda maging bukas kayo sa bawat isa, mapag-usapan ninyo ang bawat concern ng bawat isa. So, we have soulmate. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. So, maaari nang iba sa inyo rito kung sino man yung kasama ninyo sa ngayon, sino man yung jowa ninyo, maaaring mapapansin mo or mafi-figure out mo na, oh my God, no, siya na yung person ko. Siya na yung, ito na yung para sa akin. Ito na yung soulmate ko, pwedeng ganon. And mapapansin din naman ninyo, no, na kung soulmate mo yan. Kasi kahit sa unang pagkakataon pa lang na, kunyari, bago kayong kilala, diba? Kunyari, na-introduce kayo sa bawat isa. Or maybe you just bump into each other, let's say sa mall o kaya sa grocery, mga ganyan. Alam mo yun, feel mo agad yung connection. Alam mo agad, no, na parang you have a history with that person already long time ago. Yun, mararamdaman mo parang ang lalim agad ng pagkakakilala mo sa isang person. Kaya, maaring ma-figure out mo na this person is my person. Ito na siya. Ito na yung soulmate ko. Parang ganun. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba na video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have let it go. Ayan. So, there could be something or there could be someone dito na kailangan mo nang i-release. Okay? Kailangan mo nang i-let go. Kasi lalo-lalo na kung, kunyari, kung tao ito, kung yung kunyari, karelasyon ninyo ito, di ba? Tapos alam mo naman na
toxic na ang relationship ninyo with this person, parang maaaring hindi ka naman na tinuturing na mahalaga sa buhay niya, hindi ka na niya kailangan, or kung ano man, mararamdaman mo din kasi yun eh. Kung baliwala ka na sa isang tao, mararamdaman mo yun. Or kaya, kung context toxicity na lang ang hatid ng taong ito sa buhay mo, 'di ba? Very obvious na. Bakit mo pa ikikip yung taong yan sa buhay mo? 'Di ba? You deserve better. You deserve someone na as in, yung mahal ka din, pinapahalagahan ka din, alam mong nararamdaman mong importante ka sa kanya, 'di ba? Those are the people na kailangan mo. Very supportive of you, loving of you, yung gano'n. So, maaari na ang iba sa inyo maybe is experiencing toxic relationship sa ngayon, 'no? Kaya, maaari 'no, na 'yun ang kailangan mo ng i-let go sa ngayon. Meron din kasi ibang tao din na okay lang sa kanila 'yun, you know, nagtitiis sila for the sake of kung mayroong mga involved na children, 'di ba, kahit toxic na yung relationship, okey lang sa kanila, nagtitiis na lang sila, 'di ba, nagtiyatiyaga for the sake of the children, 'no. But yeah, it's all up to you, 'no, we are all given free will, nasa sa inyo pa rin ang desisyon, but this message is maaaring reminder lang ito sa inyo, or this could be a wake-up call para sa inyo, 'di ba? If this message resonates with you, 'di ba? So, yun, mare-realize mo, if this message resonates with you, then alam mo kung ano yung dapat mong i-let go. Kasi maaaring meron ka din naman talagang pinag-iisipan na panahon na para i-release mo na 'to out of your life, 'di ba? So, go more general for some of you. Maaaring let's say meron kang issue, meron kang concern sa person mo, lalo-lalo na kung bago pa lang kayo, 'di ba? Kunyari bago lang kayong mag-asawa or bago lang kayong mag-jowa, bago lang kayong mag-boyfriend or girlfriend, 'di ba? Tapos may issue na kailangang harapin. So siguro, maging ano ka lang muna sa approach mo sa sitwasyon na 'to by fixing it, baka kailangan mo lang na yung general principle lang muna yung gagamitin mo rito para na at least kasi ano ka pa hindi mo pa masyadong kilala yung person mo, 'di ba? How your person's going to react sa magiging ano mo, sa magiging solusyon mo or sa magiging opinion mo, 'di ba? Kaya go for more general approach. We have weight. Maaari ng iba sa inyo dito ah, gusto mo yung makilala mo na yung soulmate mo. Yung gusto mo maging karelasyon mo is yung soulmate mo na, sigurado ka ng ito yung soulmate mo, 'di ba? So, maybe you just need to wait, 'di ba? 'Wag mo ng, siguro 'wag ka na munang mag-entertain, 'di ba? Kung alam mo ng, hindi ito yung kasi ramdam mo nga, 'di ba, kung soulmate mo yung isang tao, mararamdaman mo 'yan. And if you are choosing, for someone na makasama mo habang buhay, yun ang soulmate mo, then maybe you have to wait, 'di ba? Hindi po puwedeng kasi hindi mo naman kailangan pumasok na sa isang relasyon, para masubukan mo kung yun ang soulmate mo. Hindi rin, hindi kailangan. Kasi mapapansin mo 'yan, 'no, by the time na pinakilala kayo or sa unang pag-uusap mo pa lang, especially kung kunyari chance encounter ang nangyari sa inyo, yung gano'n, maramdam mo yun, mararamdaman mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao magsasabi sa'yo na this is your soulmate, hindi. Ikaw mismo mararamdaman mo na that person that you are dealing with is your soulmate. Kasi yun nga, yung connection mararamdaman mo. Okay? So, we have the Emperor. Um, so, baka ang iba sa inyo dito magiging ano na kayo, magiging tatay na. Or maybe you are becoming a dad, brand new dad siguro, or pang ilang baby na, no? So, depende sa inyong sitwasyon. But yes, ang iba sa inyo is going to become a papa, dad na at this time. Maaari din ang iba sa inyo also siguro is magsisimula kayo ng
panibagong relationship. Maybe you are entering a new love and romantic relationship sa ngayon. At ang maganda rito kasi solid, no? Solid yung pundasyon na binild ninyo with your person. Kaya kahit ano sigurong pag-aaway, kahit anong hindi pagkakaintindihan na mangyari sa inyo, siguro walang makakatibag sa relationship ninyo kasi you have built that strong foundation between the two of you. So what else? We have Nine of Cups. This is the time for falling in love, Aquarius. So talagang meron ditong magsisimulan ng bagong love and romantic relationship. Meron ditong magiging magjowa sa ngayon. Maaaring mahahanap mo na talaga sa ngayon yung soulmate mo at baka siya na nga ang iyong magiging jowa. So we have Knight of Pentacles, there is an offer, merong mag-o-offer talaga sa'yo, merong madiligaw, or meron ditong magpapahayag na ng kanyang pagmamahal or pag-ibig sa'yo. Pwedeng proposal din ito, no? Pwedeng merong ano na, propose for marriage na para sa iba sa inyo. Kaya good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.